Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay muli po nagbabalik para po komentuhan po kayo o magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Mga Kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ito pong grupo ng mga taksil at mga traidor di umano sa ating bayan. At pilit po nila itinatama hanggang ngayon kahit saan pong interview. Kahit saan pong interview ng mainstream media, kahit po sa radyo, kahit po sa social media, ay pilit po nilang sinasabing wala silang ginawang mali kay dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo po mga kababayan, yung sinasabi pong general na nagpaka-ICC na, nagpaka-Interpol na, nagpaka-judge na, at nagpaka-abogado pa di umano mga kababayan. Isa-isahin po natin kung talagang tama po ba dahil nagiging tama lang po dahil sila po ay nasa kapangyarihan at kontrolado pa yata nila lahat ang sitwasyon gamit pa ang pera ng taong bayan dahil pumuputok na pati ang ICC ay nabayaran nila di umano dahil po sa pamumulitika, pagpapabagsak sa mga Duterte. Ito po mga kababayan, umpisahan po natin kay Torre. Ito po ang sinasabi ni Torre at sundan po natin ang sundan ng kanyang grupo di umano. Umpisahan na po natin kay Torre mga kababayan. Do you think yung pagkakahuli nyo kay former President Duterte ay maaring makahina ng kanyang kaso dahil nga sinasabing extradition na did not follow the laws of the sovereign state? As far as I'm concerned, everything that we did during that day, on my birthday, on March 11 last year. Oh my! It was on your birthday, it was on March my 11. birthday. You were working on your birthday. Yes. Super intense. We did it within the ambit of the law. Every letter of the law was followed, and the spirit of the law was actually followed. Regarding sa role ko sa pag-aresto, is, I'm a law enforcer. I have to enforce the law. There's a valid warrant. So, I have to enforce it. Ang trabaho ko ay enforce ang batas, hindi para i-judge ang kaso. When I did it, it's all about duty. It's a all job. about law enforcement. At wala po tayong political reason, wala tayong personal na motivations yan. Yan po mga tambay, wala raw po lahat follow the law. Pero tanong, dinala niya po ba sa korte dahil sumusunod siya sa batas? Nakita po ba ng korte yung kanya pong hinuli? At ang korte po ba sa kanya at ang follow the law ay ang ICC at ang Interpol? Hindi po ating sovereignty, hindi po ating soberenya, hindi po ating judicial. Siya po ay nag-follow the law sa ICC at sa Interpol. Hindi po sa ating saligang batas. Hindi kaya attorney, judge, piskal, ICC, di ba? Interpol, Torre, lahat nasa iyo na lahat. Lahat po nakatangian, lalo-lalo pagdating sa batas ay nasa iyo na, Torre. At yung sinasabi po, mga kabayan, eto pa po mga kabayan, isa-isahin po natin yung mga naging sabuatan po nila, di umano. Dahil nga lahat po ng detalye ng batas sinunod nila, mga kabayan. Pati nga yung pagpapatapon, Pilipino pa gumastos. Eroplano pa sa Pilipinas ang ginastos. Mga kabayan, eroplano pa ginamit. At mukhang alam ng presidente. At eroplano pa yata, mga kabayan, na ginastosan. At sa pag-aari pa yata ng bansa, di umano. Ito po, pakinggan po natin yung mga kasama. Isa-isahin po natin yung mga kasama. Mga kabayan, yung magagaling mga hindi hudas. See the difference. Just to contextualize, the plane, the Gulfstream 550, is that correct? This is Yes. chartered by the Philippine government? Yes. Okay. So when Vice President Sara Duterte made a statement of the Philippines handing out its own citizen to a foreign power, I wanted to ask you, Secretary, does that make her factually correct? Because in the end, people were wondering, did the Philippine government arrange for the plane? Kumbaga tayo ba ang nagbigay? Yes. Or, okay, go on, Secretary. Yes. The plane is chartered by the Office of the President. We brought them straight to the Netherlands. At 11:03 wheels up, we surrendered him to the International Tribunal. Now, is it a foreign power? Yes, it is constituted of foreigners. But is it a foreign sovereign entity? It is not.
It is a tribunal court composed of nationals from different countries. Did we submit them to a foreign leader? We did not. Did we submit them to a unfair condition? It is a tribunal court. They can argue their case there, and we welcome it. Just to contextualize, Nakita nyo pa mga tambay, pati po eroplano ay galing po sa ating bansa at ito po ay aprobado ng Pangulo. Mga kababayan, Pangulo, mga kababayan, eroplano, gobyerno, gastos ng taong bayan, sila po ay sumusunod sa ating batas at sila po ay pinoprotektahan po natin ang ating sovereignty. Ayon na rin po sa kanila at hindi po kailanman sila makikipagkaisa o sinasabing susunod sa ICC at lalo-lalo na hindi magpapasakop ang ICC ang Pilipinas. Hindi magpapasakop ang Pilipinas sa ICC. Hindi po pwede. Kahit ano po gawin nila, mga kabayan, may sarili po tayong soberenya. Ayon na rin po mismo yan dito po sa dalawang tao na ito na ngayon po ay nasa hot seat na ang ICC ay binayaran daw po nila di umano para po maging kasabwat sa pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. Ayon po sa ating mga soldiers at mga retired o ex-marine. Pakinggan po natin ang matitino na lingkod bayan po sa panahon po ngayon. Ang matitino, ang hindi po hudas at hindi taksil at may sariling dignidad at may prinsipyo para sa bayan. Hindi po sila taksil. Pinaglalaban po nila ang ating soberenya, ang ating malayang bansa. At kailanman ay hindi tayo magpapasakop kahit kaninong banyaga. Mga kaubayan, ganyan po sila magsalita pagdating po sa ibang bansa, lalo-lalo po sa ICC. Pakinggan po natin ulit ang mga taong may prinsipyo. After this pre-trial hearing, the judge Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. At wag silang pupunta rito. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayo lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng justisya. Huwag na lang tayo pakialaman. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaaring ang ICC, makialam. Kasi spiritual, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. A few moments later. Hindi pwede makialam sa ating bansa. Pero, tinanggap niya. Mga kabayan, tinanggap niya. Tinanggap, pero hindi pwede. Hindi pwede sa ating bansa. Mga kabayan, ipaglalaban natin ang ating soberenya. Hindi pwede ang mga tao na yan, mga ICC na, hindi pwede. Pero, tinanggap nila. Ganyan po ang taong may prinsipyo, may paninindigan. Hindi po ba? At pinaglalaban ang ating sovereignty. Ayon po mismo sa presidente na tinatawag na bangag na kanya ate, ipinaglalaban po ang ating soberenya. Hindi tayo pwedeng magpasakop sa banyaga at hindi tayo magpapamigay ng Pilipino sa kanila. Kung hindi ka bangag umano. Hindi po ba? At binanatan po sila ni Senator Bato. Ni Senator Go. Ipinamukha po sa kanila ni Senator Go ang realidad, mga kababayan. Pakinggan po natin si Senator Bongo kung paano po sila, mga kababayan, kinonsensya. Kaya lang po, makakapal po ang pagmumuka. Wala po mga konsensya. At mga hudas nga po di umano. Ipinagbili, mga kababayan, halos pinahiya sa buong mundo ang ating bansa. Pinahina ang ating justice system. At binaboy po ang ating soberenya. Di umano. Dahil po sa politika. Sa kasakiman po yata sa pera at kapangyarihan. Hindi po ba? Ito po ang sinasabi pong may paninindigan na mga politiko. Hindi kailanman magpapasindak sa mga dayuhan. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin si Senator Go.
mga kababayan. You must lay down. Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino, hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ang bayan at minahal din ng taong bayan? Ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa nyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa nyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Sinabi mo, nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? Nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Yan naman po parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Di na niya kayang tumakas. At alam niyo po yun. Di na niya kaya kayong takbuhan. Dahil hirap na nga siya maglakad, nagsusungkod na nga lang po siya. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs, pinapauwi natin. Noon, ginagawa natin ang paraan. In fact, si dating Pangulong Duterte, sumusulat yan sa mga king o sa leader ng ibang bansa para makauwi. And even nagre-raise tayo ng blood money para makauwi lang yung mga kababayan natin. Pero bakit baliktad niya? Bakit isinuko po ang sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay nililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na judicial system sa ating bansa na nire-respeto. Kung consistent po ang gobyerno sa posisyon na ito na hindi kilalanin ang jurisdiction ng International Criminal Court, bakit hinayaan po nitong ma-implement ng warrant of arrest ang Interpol mula sa isang korte na hindi naman natin kinikilala? Ang issue na ito ay hindi lamang para kay Pangulong Duterte. Ito ay mahalagang usapin sa soberanya ng Pilipinas ang nakataya dito. Alang-alang sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay upang makamit lang ang ating kalayaan. Alang-alang sa ating ngayon na patuloy na inaalagaan ang ating soberanya upang ang ating mga anak at mga anak na ang ating mga anak ay mamumuhay ng isang bansa na malaya at irespeto ng ibang bansa. Pakasakit po sa dibdib na pagkatapos niya isakripisyo ang kanyang sarili para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng bawat Pilipino. Imbis na ibigay sa Pilipino ang paghusga sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na paglaban sa droga at kriminalidad, sadly, hindi po ganun ang nangyari. Pilipino po ang dapat humusga sa totoong sitwasyon sa bansa. Kung mas nakakalakad na po ba ang ating mga anak noong panahon niya, hindi po nasasaktan, hindi nababastos. Kayo po ang humusga. Pilipino po ang dapat humusga. Marami pong nasaktan na Pilipino. Salamat po. Nakakalungkot ng isang bagay na Hindi naman po kasi sila nasasaktan, Senator Go. Hindi po kailanman sila ay nasasaktan sa ginawa nila. Dahil nga po sa kasakiman, sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Di umano. Nakita nyo naman po ang sitwasyon ng bansa ngayon. Puro korupsyon, pamumulitika. Hindi po ba? Nakita nyo po, halos lahat ginigipit. Pati nga yung nagpapatotoo ng malawak ang korupsyon, yun mismo na pwedeng protektahan at magbibigay ng maraming impormasyon ng korupsyon, ay pilit pong sinisira at pinababagsak at pilit pong niwawasak ang kanilang kredibilidad. Hindi po ba? At ano po aasahan natin sa mga politiko, leader ng bansa, na merong paninindigan, katulad po nila? Kinakain po lahat ng sinasabi. Lahat po. Yung mga isinuka na, kinakain pa. Hindi po ba mga kabayan?
Ano po asahan natin sa mga leader na yan? Diba? Sabwatan. Ngayon, paniniwalaan po ba natin sa lahat po ng kanya pong interview, mga mainstream media, mga kabayan, kahit sa radio station, kahit sa social media, nakakampi nila, di umano. Maniniwala po ba tayo sa isang tore na wala po siyang nilabag na batas at lahat ng ginawa niya kay dating Pangulong Duterte ay naaayon sa batas, mga kabayan? Naniniwala po ba tayo sa ginawa niyang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte? At naniniwala po ba tayo na tama ang ginawa ng nanunungkulan ngayon? Yung ating soberenya, binastos mo, pati ang ating justice system, binastos mo, binaliwala mo, at mas nagtiwala ka sa banyaga na walang jurisdiction sa ating bansa. At ayaw mo man litisin kung nagkasala man sa tingin mo si dating Pangulong Duterte. Tama yung sinasabi ni Senator Go eh. Dapat, dyan sa ating bansa, ayaw nyo nga sampahan ng kaso dyan eh. Meron na po ba nililitis? Di po ba wala? Dahil alam naman po nila na wala pong ginawa na mali para protektahan po ni dating Pangulong Duterte ang ating mga anak. Nakalakad nga ang ating mga anak sa gabi. Nang nakakalakad ng maayos. Walang nambabastos. Walang nang-hold up. Walang kumikitil. Walang nanggagahasa. Hindi po ba? Napakarami pong pagbabago. Seguridad nating mga Pilipino. Di po ba? Pati krimen. Di po ba? Korupsyon. Pulburon Lord. Di po ba lahat? Smuggler. Lahat po, pati terorista. Na kontrol. Di po ba? Makakaliwa. Na kontrol. Halos lahat. Pati mga naghaharing mga oligarkiya. Na kontrol. Hindi po ba? Kaya nga lang, dahil nga po sa kasakiman, sa kapangyarihan at pera, na ayaw nang mawala sa kanila nung sila'y makabalik. Lahat po'y ginawa nilang pamamaraan. Taon-taon ay binabudgetan po nila ng napakalaki palang pera para lang mapabagsak at masiraan ng mga Duterte. Pati po ang mga kaalyado nito. Ginagamitan. Pati ICC, uulit-ulitin ko, nakikinabang pala sa ating buwis ang ICC. Ayon po sa ating mga soldiers at mga ex-marine. Hindi po ba? Yan po mga kababayan ang nakakalungkot. Diyan po tayo dinala ng gobyernong bangag, di umano. Ito po ang tinatawag na gobyernong bangag, di umano. Walang patutunguhan ng ating bansa. Baon. Binabaon po tayo sa kahirapan. Binabaon tayo sa kahihiyan. Binabaon tayo sa utang. Mga kababayan, unbelievable. Yan po ang gobyernong bangag, di umano. Kaya po tayo nalulungkot. Wala pong nangyayari sa ating bansa. Mag-aapat na taon na po, ano po ang maipagmamalaki ng mga hayop na yan, di umano. Maliban pong pahirapan po tayo at dalhin po tayo sa isang damukal na isyu ng korupsyon na hindi po matuldukan dahil sila pong lahat ang sangkot, di umano. Mga kababayan, yan po ang malaking tanong natin. At tanong po ni Kamanong sa inyo, mga kababayan. Kapani-paniwala ba si Torre na siya'y walang nilabag at lahat ng nakasulat sa batas, lahat dahil siya po isang alagad na batas, ay sinunod daw po niya lahat ang batas. Lahat ng nakasulat ay inimplement niya kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga hindi niya nadala ng korte ng Pilipinas dahil napakagaling niyang mag-implement ng batas. Batas ng ICC ang sinunod niya. Hindi yata batas ng Pilipinas. Hindi kaya, mga kababayan? At batas po yata ni Boying ang nasunod, di umano. At batas din yata ng tinatawag na bangag, di umano, ang nasunod. At batas din yata ni John Vic ang nasunod, di umano. At syempre po, nung ating National Security Advisor na si Anyo,
At ganun din po mga kabayan, yung panahon po ni Marbil. At syempre po mawawala ba sa eksena yung ating national defense, ang mga kasundaluhan at ang mga general at sigibo. Mawawala ba sa eksena yan? Kaya nga sinasabi nga daw po nila sabuatan planado kasama ang ICC. $2 million ba naman allowance pa lang nung nasa Pilipinas. Ayon po sa ating mga Marines. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang pinagmamalaki po ni Torre. At siya po'y proud na wala po siyang nilabag na batas dahil birthday pa niya. Malapit ng birthday niya. Malapit na rin po mag-isang taon ang ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte. Birthday din pala ni Torre yan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribes. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at Jem Aris ng United Arab Emirates, at Jobilin Watanabe ng Japan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin. Lagi po nating isama po sa ating mga dasal ang pamilya Duterte, ang ating mga Marines at ang ating buong sambayanan na tayo pong lahat ay maingatan sa kapamakan at madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Thank you po. God bless po sa inyo lahat at tis lang po tayo. Bye-bye.